Good morning everyone, every 2 and every 3. So ngayon nasa Seoul na kami ulit. It's a Monday. Kailan ngayon kahapon namin parang alam mo yun, medyo pahinga day siya. Though, mag-travel pa rin kami from Busan hanggang papunta dito no 5 hours kasi ang traffic, grabe. Kasi nga diba nakabus lang kami. So ngayon, ang aming pupuntahan ay Lotte World. So, magfi-feeling Enchanted Kingdom muna kami mamaya. Tapos, alam nyo guys, itong mga nakaraang araw, hindi naman nakatulog. Hindi, itong mga nakaraang araw, ang lagi ko naman damit kasi talaga, kahit naman ng mga nakaraang punta dito is, may t-shirt lang akong panloob. Tapos yung pinaka-jacket ko, as in yun na yun. Hindi naman ako, paano ko i-explain to? Naniniwala naman ako na malamig. Pero alam mo yun, parang sabi ko, kaya naman ng ano ko. Kaya naman ng, kasi yung jacket ko, sa Shein lang naman yun. Hoodie siya, hoodie. Pero kasi yung loob niya, alam niyo yun, yung makapal na siya. Tapos parang, yun nga pagpapawisan ka pag hindi talaga masyadong malamig. Kagabi, parang na-feel ko, iba na yung lamig. Tumatagos na siya dun sa hypothalamus ko. Hypothalamus! Hindi, tumatagos na siya dun sa jacket. Talaga malamig na siya. Kahit sa pantalon ko. Kahapon yun ay gabi na yun. Mga 8 or 9 ba, mga ganun. Tapos mga ano lang siya, 13, 14, ganun lang. So, may ko, hindi na ako kasi may binili pa ako sa Uniqlo na parang thermal ba yun, Guew? Thermal. Cashmere. Parang kasi manipis lang siya. Actually, ito siya, Heat Tech. So, talagang panlamig siya. Sabi ko, hindi ko ito magagamit, sayang. Alam nyo, pagising namin ngayon, as in ngayon lang, tira nyo ito may itsura ko. It's currently 7:47 a.m. And tingnan nyo ang weather. 5 degrees. Sabi ko, shit. Magagamit ko na yung heat tech ko. Tapos, tinignan ko, ang pinakamainit today ay alas 3 ng hapon. Alam nyo kung ano, ayan. 11 degrees. So, wala na. Good luck na lang talaga sa taong may hika na ito. First time kong lalabas na ng ganun kalamig. Kasi hindi naman ako masyado lumalabas talaga pag ganun kalamig. Tsaka dati, ng mga previous visits dito, yung ganun kalamig, pang ano yun, pang madaling araw ba? Pag mga 5, 6, ganyan. 1, 2, 3, 4, 5 a.m. ganun. Paglabas mo, okay na, mga 16, 17. Ngayon, 5 degrees. Good luck. So, kain lang kami ng breakfast. Siyempre, ano bang breakfast natin? De ramyun. Pero ngayon lang kami ata magra-ramyun. O pangalawa pa lang to. So, good luck. Lamig. So, dahil may nag-request sa inyo ng room tour, i-room tour ko kayo bago kami maligo. Hi, Guel! So, here, siyempre, entrance exit. Marami siyang ek-ek na ganyan. Ayan, automatic pala yan. Tapos ito yung pinaka-kitchen. Gaganon mo lang siya. Sharing. So, basta magbubukas yan. And then, you have your bathroom. Yan lang naman. Just a simple girl with a simple dream. Ano to? Tapos, same. Siguro ganun talaga yung style niya. Kasi yung kwarto namin dito before, mas malaki. Pero, may ganyan siya, Sharing. Papunta dun sa taas. Sinek naman namin kagabi, wala siyang tao. Siyempre, dapat wala talagang tao. Anong tawag yan? Mezzanine! Yun. Same, the usual, television. And ito na yung kama namin, tabi kami. Tapos, tignan niyo yung view from our hotel. Ang mga autumn leaves ay nag-aano na, Sharing. Gabing kulay nito, Naglalagas na yan, Sharing. Sobrang lamig ngayon talaga. As in. Tapos may nakita pa ako kanina dyan, naka-short lang siya. Diyos ko. I mean, gets ko naman, nasanay sila sa lamig. Pero sa bagay, napansin namin, medyo ewan ko, hindi ko lang trip dito sa Korea pagka pag nasa labas ka malamig, di ba? Tapos pag nasa loob ka ng establishment, or kahit ng taxi, ng bus, ng subway, controlled nila, syempre, kinokontrol nila, tinataasan nila yung temperature.
Kaming mga turista siguro, init na kami, promise. Pero sila, siguro dahil sanay sila, naka-jacket pa rin sila. Kaya ewan ko. Kaya sa mga pupunta dito, ano lang, ihanda nyo lang yung sarili nyo. Kasi may time para kayo magkakasakit. Oo, kasi sobrang lamig sa labas. Pag pumasok ka na sa mall o kaya sumakay ka na ng taxi, ang init. Oo, kasi pansin ko naman sa taxi, sa bus, hindi sila nagbubukas ng aircon. Okay lang yon, hindi nagbubukas ng aircon kasi nga malamig. Pero sana binuksan natin yung bintana kahit maliit. Kaso hindi eh. As in, may mga nasakyan kaming taxi at saka bus na talagang sarado yung aircon, sarado lahat ng bintana. Ganun lang siya. Tapos yung tour namin, nung Sabado, napansin ng tour guide namin na nagpapaypay kami ni Kuya Gerald. Sorry. So, ayun, na-request niya kay Gisang Nim, kay Mr. Driver. May Gisang Nim, aircon, ganun. Tsaka niya lang binuksan yung aircon. Ganun. Okay naman, mabait naman. Ayan, nandito na kami sa Lotte World. Tapos, meron siyang specific na exchange center, Enterprise Foreigners Ticket Exchange. Pag kinuha mo yung tickets mo through Klook, through KKD, or other parang international na booking websites. So, ito na siya. Tara! Basta ang kailangan nyo lang gawin, ipapresent nyo yung QR code galing kay Klook. So, kung ako sa inyo, bilhin nyo lang siya ng bilhin kay Klook. Yeah! Let's go! Sabi namin pupunta kami dito para konti lang yung tao kasi hello, it's a Monday. Wala naman sigurong diba? Mag-field trip. Eto, nag-field trip sila ng Monday. Isang section. Mamaya parating yung iba. Let's go! Yeah! We're here! Dami pa rin tao, pero let's go! Wild Jungle. Ako, basa ba tayo dito? Wild Jungle. Magic Pass only. Annyeong! Wild Jungle. Waiting time, 10 minutes. Tignan natin. For our first ride, Wild Valley. Nakalagay, baka mabasa tayo. Please do not cut line. Ang ganda niya, VR lang siya. Mama siya, shoutout sa'yo, VR lang talaga siya. Oo, VR lang siya. Hindi siya nakakatakot. Tapos, yung 5, parang 5D siya, kaso bawal siya syempre yung videohan. Alam mo na, Pinoy tayo, so masunurin tayo. Ayan na, nakikita namin ang mga Pokemon. Hot air balloon pala siya. Ayun pa. Kyowo. Nandun nga pala, ayun Special ata nila to ngayon. Pokemon Adventure. Let's go! Siyempre, takot kami sa height. So, uunahin na namin yung hot air balloon. Hindi pa naman ako naggamot sa vertigo. Feeling ko, ewan ko, after nito, malalaman natin kung may vertigo pa ako o wala na. Tapos maganda dito kasi may mga horror booth. Parang enchanted lang talaga. Yun nga lang ang alam ko, yung horror booth dito may bayad. Though, ang alam ko ata sa Enchanted, di ba ganun din? May bayad. May nakahiwalay na bayad. Mayaman kami. Yung mga walang pera, scroll down muna. Wah, Mama Kelvin. Dami ng tao. Tingnan nyo. Sobrang daming tao. Lunes ngayon Lunes. Take note, it's a Monday. So, kaya namin sinischedule ngayon para konti lang. Yung mga Koreano, siguro sabi nila, mas konti ata pag Monday. Sabayan na natin sila, Patrick. My gosh, alam niyo, 11 o'clock lang, pero tingnan niyo yung dami ng tao. Diba? Ang dami ng tao. Yung queuing minutes na nahihintayin, mas nakalagay na doon. Kanina 10 minutes lang. Ngayon, 20, 30, 40 minutes. Para sa isang rides. My God. Ayan, sabi nung mahilig sa Pokemon. Ang tawag doon? Nakalagay kasi Mastercard. For the souvenir. Tapos nakakatuwa dito, may nakaganyan na siya. Itatap mo lang siya or isushoot mo doon. Pero tingnan natin kung gagana siya. Kasi may time kanina sinubukan ko yung akin wala. Hindi ko alam kung wala talaga or wala lang akong pera. So nakita namin, ang price niya ay 10,000. So 400 siya. Sige, for the souvenir.
Ang pinakamura niya ata 8. Ito oh. Parang keychain. Sige, mili ka na. Oh, ayan. Oh. Parang yan, madi-display mo to. Tingnan natin kung gagana. Let's see. Dapat mag-green ata to. Ayan, na-green. Oh, sige na, you make pihit na ano. Sige. Tapos you make pihit na. Ayun na, may nalaglag na. Tingnan natin kung worth it ba kanya 400. Violet. Kulay violet. Ito. Ito. Si Dito ba yun? Si Dito. Dito? Dito nga. Okay, at least dahil si Dito siya, parang lahat na nagkaroon ka, di ba? Kasi Are you ang kaya happy? niya ay gayahin. Yes. To mimic. Cute. To mimic! Si Naida. Kere. Whew. At lumabas na nga tayo dito sa kanilang outdoor fun. Outdoor adventure. Yung kanilang, ang tawag dito? Magic Island. So ito yung, kumbaga, yun, lahat na nandun sa kanina, yun yung mga indoor nila na mga attraction. Tapos nandito na tayo. Ang cute! Parang nga siyang yung labas ng Enchanted. Sino ba yung tinitignan nila doon? Hala, may isang nakawala. Tcharan! So, nandito na kami sa The Marionette. Marionette! Horror house ba to or what? Basta may pinapanood ata. Kaso, syempre, bawal na naman mag-video tsaka walang subtitle. A few inches later. Oh, grabe. Ayan. So, pagpunta kayo ng Seoul, ng Lotte World, punta kayo dyan sa The Marionette. Kasi, horror booth, typical na horror booth, pero para ka lang din nasa escape room. Yun nga lang, hindi kasi siya pang, kunwari, may mga rides kasi dito na pang dalawahan. So, pwedeng kami lang ni Kuya Gerald. Dahil nga may kasama kaming 4 na Korean girls, nagtititili sila. Tapos, pwedeng hindi nila matapos yung, ito yung nahanap na namin siya. Tcharing! Hanapin din sa loob. Yan, nahanap namin siya. Kaya nakalabas kami. Pero yung mga Korean girls, nag-sign na sila na ayaw na nila. So, lumabas na sila ng mas maaga. So, sinundo sila nung pinaka-stop. So, yun nga lang may bayad siya. 10,000 Korean won or nasa 400 something. Pero sulit naman. Sakto lang, saktong takot lang. Pero ito takot na takot siya. Sabi niya kanina, ganon. Puro siya F-word. Nagulat nga ako eh. English din yung mura niya kasi nasa ibang bansa kami. Ang galing. So, nagutom na ang mga Disney princess. Kapo muna kami. Nintay namin yung aming order. Nawala lang kami ng, chips yun eh. Feeling ko chicken and chips. Uy, nakita namin si Jangyu. Jangyu, mama. Medyo teary-eyed siya dyan sa kuha niya na yan. Daming kong anik-anik dito. Mga souvenirs. 130,000 won. Nakakaiyak naman dito. Bili ka dito? Ay, wala akong tinanong sa'yo. Naka-yes ka agad.
Ito na ba yung tinatawag nating hieroglyphics? Hieroglyphics! Ayan o. Diba? Hieroglyphics yung mga ganyan. Yung mga drawing. Tama ba? Pero syempre siguro replica na lang to. No? Kasi sa Egypt. Hieroglyph. Ay, ano kaya? Pag ko rin. Hieroglyphics. Hindi ko alam parang yung intindi ko. Ang alala ko. Ayan na, gumagawa na siya ng apoy. Tumitingin siya sa'yo, pitin mo. Nasaan? Ayan. Hello, ang scary. Ay, oo nga. Parang umaano yung ulo niya. Tumataas na gano'n. This is the figure that people are making bronze wares such as knife and the mirror. The background is... Ay, may nagsalita. Ayan, si Ajuma, for the giling siya ng bigas dun, no? Para siguro maging rice flour. Rice flour. Luluto sila. Tapos bigla may gumalaw, no, yung isa. Mga cookwares. Ay, may hayop. Ew. Pero kami nakita, it's giving me intriguing vibes. Kasi nakayo, do not enter. Pero alam mo, drama lang. Tapos biglang may pumano, no? Di lang namin maintindihan to, pero wait lang, ita-translate ko siya. Escape room. Tingnan mo ulit kayo. Room escape. Baka nire-ready lang niya. Maya-maya pwede na siya ulit. Ayun na. Lagi kasi do not enter pa eh. Ayun na. May nagsalita. Chakya. Ayun na, may nagsalita. Isang buong floor ng mga miniature ng mga kaharian, mga palasyo, mga ano hanggang doon. Ito grabe yun, nakakakilabot kasi sobrang detalyado niya. Bino mo, may mga guard siya dyan, tapos na doon kasi yung hari. Yan o. Sobrang daming dolls. Oh. Diba? Yung pinakahari, nandun siya sa harap na harap. Ayun siya. Ayun. Ayun siya. Ayun o. Ang dami talaga, grabe, hanggang dun. Sobrang detailed niya. Hanggang dyan siya. Tapos, kahit na pumunta ka dito sa likod, dun sa pinaka-entrance niya, meron pa rin. Diba? Mga guards, ganyan, Siyempre, dahil nga may mahigpit ang seguridad sa palasyo, dahil nga may event. So, pag zoom mo yan doon, nakita mo na sila. May nihari, Ang grabe, ang ganda. Para lang may idea kayo, ganyan siya kalaki, Tapos, ito daw yung nakalagay doon, Gyeongbokgung. Existing pa rin siya hanggang ngayon. Tapos, isa to sa mga main tourist attraction dito sa South Korea.
Mga kababayan, it's currently 5 in the afternoon. Pero makikita natin, grabe ang lamig, naka-scarf ng aking kasama. Tayo ay 10 degrees Celsius. Opo. Ang nililipag ang mga bangs namin. Tinan mo, ang tigas na nga ng buhok ko. Pabalik na kami sa lote. Titignan namin kasi ang daming mahabang pila kanina. Yung gusto sana naming puntahan, which is yung gusto ng na Pharaoh's Fury. Sobrang haba ng pila. Ang waiting time niya ay 160 minutes. Grabe, tinan nyo. Dre na dre. Wala na ako magsakot. Ito na, papasok mo kami kahit malayo-layo pa. Ito, ayun pa siya. Tinan nyo. Yan. May usok factor na pa. Wait nga. Sige nga, pausukin mo. Wala, pero may amoy. Ayan, so ang mga Disney princess natin, mahirap na ulit. Kanina nasa lote, ngayon nandito na sa GS25. Parang ano lang naman to, 7-Eleven sa atin. Pero, ewan ko, pag sa ibang bansa, ang sarap nung mga ganito, yung mga instant na rice na initin mo lang dyan sa ano tawag dito, sa microwave. Tapos bumili lang kami ng ganito. Itong GS25 na to, nakakatuwa kasi, ayan siya, paglabas mo dyan, as in, ito na yung pinaka-hotel. Nasa ano na siya, kadikit siya ng hotel namin. So, paglabas namin, hotel na agad namin. Ayan, tamang translate lang po kami. Ayan, lalo na si Madam Jung. Bingo Mama! Bingo Mama Shupsyo! Oh, ganda-gandahan. Oh. Ayan. Ito, ano to? Nakalagay ito ay Totogi tuna kimchi fried rice with cheese. 3 plus 1. 1, 2. Tapos yun nandun. Tapos ito, wala namang plus po. Basta i-microwave nyo lang siya. Nakakatuwa dito kasi dahil nga yung mismong itong GS25 is ano ba tawag doon? Nakakabit. Ang pangit pakinggan. Basta, nandun siya sa mismong hotel. Ang konti lang ng taong pumupunta. Hindi talaga sobra. Actually, tinan nyo. Ako lang, ay hindi. Kami lang ni Kuya Gerald na nandito. As in, ayun siya, oh. Diba? Wala talagang tao. So, kahit na maglibot-libot ka dyan, wala. Kami lang din. Tapos, Pepero Day pala nila bukas. Pepero! Ano yun? Parang Valentine's natin sa Pilipinas. Tama ba? Kaya sikat yung Pepero. Daming bumibili ng Pepero kanina, in fairness. Namamakyaw sila. Pero alam ko, hindi naman holiday. Diba? So, hindi na kami natuloy kumain dun sa GS25. Ang ginawa na lang namin, ininit na lang namin lahat dun, tsaka kami pumanik. Kasi, wala lang. Mas komportable pa rin talaga kumain sa dito, sa dorm. Sa hotel. Tapos, gusto ko na sana mag-outro dun kanina, inaantok na. Ay, nakita nyo talagang tanggal na yung Well, ganito na yung gagawin ko sa lahat ng vlog ko siguro lagi. Pag may na-experience akong bagong bagay or may nabibili akong bagong something, iaano ko siya. Lagi ko na siyang i-rate, sige. Kasi dapat din naman magtatanong. Okay. Kasi ang binayaran namin doon sa Lotte World is parang 2,000 plus additional na 400 or 500 kasi nga doon sa horror booth kanina. Kasi nga yung mga horror booth doon may bayad. And yung horror booth na namin kanina, si Marianette, is 10,000 won, which is 400 something pesos. Or let's say, close na natin sa 400. So yung mga 2,500 yung binayaran namin lahat. Overall experience, feeling ko 6. 6 out of 10. Though hindi ko alam kung hindi naman kasi kami nag-research kung anong mas okay. Kung Everland or Lotte. Kung Lotte World. Pero ewan ko, feeling ko Everland eh. Doon kasi ang Lotte kasi malapit lang. From dito sa tinutuluyan namin, parang 3 stops lang. 3 or 4 stops lang. Nandun na kami. So, talagang mabilis lang siya. And yun nga, siguro para siyang Star City and Enchanted na combined siguro kasi meron siyang indoor tsaka meron siyang outdoor na attraction. Yun nga lang kasi merong mga attraction na sarado. Nakalagay nga maintenance, ganyan, o kaya
ako hindi ko na-expect na ganun karami yung tao. Nakita nyo naman sa video ko, di ba? Sobrang dami. Grabe. Parang siguro ang pinaka matagal namin na may pinakamatagal ko nakita na waiting time para makapasok ka sa isang attraction is 160 minutes. 160 minutes. 2 hours and kuro. Hindi ko alam eh. Do the math. 2 hours and 40 minutes ba? Basta ganun. Ang tagal. Para sa isang attraction. Pero yun na kasi yung, parang yun yung number 1 attraction sa kanila. Kaya siguro 6 out of 10. Tsaka, hindi din naman ako kasi mahilig sa, super talaga sa rides kasi may vertigo ako. So baka mahilo-hilo ako. Pero yun nga, para dun sa presyo niya na 2,000 something. Parang, for me hindi siya sulit. Kasi, pero yung Monday lang ngayon. And, ganun kadami yung taong nandun. Na hindi ko, sabi ko nga Monday na yung pinili ko doon. Kasi sino bang mag-iisip na mag-field trip tayo ng Monday, di ba, kung school tayo? Puro bata yung nandun. Puro galing sa school. Oo. Actually, ni-research ko pa kung kailan ang bakasyon ng mga bata dito. And December pa nga. Kaya nagulat ako, sobrang daming tao. Wait lang, Encantadia na. So, yun nga, for me, hindi siya masyadong sulit. Pero kung mahilig ka sa mga rides, sulit yun for you. Pero yun, kasi kahit ipayo ko sa inyo na dumating kayo doon ng maaga, kasi 10 o'clock ata siya nagbubukas. Kahit pumunta ka doon ng alas 10, sige, let's say, nakapila ka na sa isang rides. After mo dun sa rides na yun, pag pumila ka na sa iba, wala na. Sobrang dami ng tao. Sobrang haba na ng pila. Kaya hindi ko rin alam kung kailan ang best day, best time na pumunta doon. Kasi, sa totoo lang, nakailang balik kami dun sa mga rides na gusto naming itry. Pero wala. Ganun pa rin yung pila. May time na sobrang haba pa eh. Parang mas lumala pa yung pila. So, ayun, may mga rides kami hindi nasakyan. Pero, for me, ang pinakasulit doon, yung horror booth. Kasi kung wala yung horror booth, very dry. Parang Kifisor. Yan lang. So, thank you so much. Bukas na ulit yung tour namin naman sa North Korea. Border lang naman. Hindi talaga sa North pa. Okay? So, bye!